before we start, good afternoon, sir. Thank you for your welcoming. I am CJ Ramos, together with my groupmates Skyla Sandrino, Raven Mata, and Marian Rapusa. We're from College of Technological and Developmental Education from CSGC po, and we are here to yes po. We are here to conduct an interview po as sketch model for professional teachers po. So our first question is tell me something about yourself, including the numbers of years and the teaching profession. Hi, good afternoon kanina. Good afternoon sir. So, by the way, I'm from San Vicente. I'm married with 3 kids. So, with my loving wife, teacher Angeline. Grade, kinder teacher. Dito sa Bata South. So, hindi nyo pa siya namin. Hindi pa. Sa kabilang room ko, sa Grandstand. Dati siya sa amin sa Dr. Heraclio Gubalda Elementary School, kung saan doon din ako nag-volunteer bilang teacher, grade 6 teacher. So, number of years, I'm 10 years, since 2014. So, 10 years ako, March 14. 10 years na ako sa profession. So in 10 years of teaching profession, what's inspired you to continue this profession? Tungkol naman dyan, first ko talaga is engineering. So, sa SPC din ako na exam. Kaso, hindi ako nakapasa. Hindi ko nakita yung grades ko nila. Then, na-inspired ako mag-teaching because nag-try na rin ako mag-teach since nung second year high school lang, kinuha ako ng teacher namin sa science na mag-teach, student teacher. Kasi doon sa school namin sa Sisters of Mary, so very proud ako doon kasi doon ako nag-aral. Doon rin ako natuto lahat, na-inspire, lalo sa teaching. Kasi yun nga, kinuha ko ng teacher namin sa science, so ikaw na muna magturo kasi holiday no. Pag holiday kasi may pasok kami. Pero yung mga teacher wala. So nagiging teacher yung student. Kukuha siya ng, sa mga estudyante niya, kukuha siya ng magiging kapalit na sa araw na yun. So nakuha ako, nagturo ako ng grade 7, which is first year pa lang. Ibig sabihin, grade 8 ako, nagturo na ako ng kapwa ko estudyante. Science kayo. So mula noon, sabi ko napakaganda ng magtuturo pala. So doon ako na-inspired na magturo. Siyempre, together with my mga teachers na yung nag-inspire sa akin magturo, lalo sa mga teacher ko sa math. So na-inspired ako magturo. Kasi parang feeling ko sa pag nakapag-share ka o nakapagturo ka, overwhelmed ko sa akin yung matulong na may natututo pala dahil sa akin. Kaya ako na-inspired turo at maging second option yung teaching profession. So, sir, ano po yung pinaka-subject na tinuturo? Siyempre, dati lang, dahil kayo mga nag-estudyante, bumat pa rin. So, hindi na po science since di ba yun yung naging unang subject na naging Unang-una is, para sa akin, mas madali kasi magturo na kasi doon ako masyadong inclined. Yun yung strength ko. Sa 8 subject, maliban sa recess. Doon ka nag-excel. Yan, doon ako nag-excel. Isa sa mga na-excel ko is mathematics. Kasi doon sa school namin, 2 math yung subject. Parang katulad din yun dun sa Batoy, saka sa Nabuhay na may special class ba? SOC. So, kami lahat doon, SOC kami doon lahat. Kaya yung math namin, pati sa ibang subject, parang may specialized na another subject or topic. So, yun. Na-inspired kami doon pa lang sa math.
Potang-pota na ako sa math, hanggang sa natuto. Hindi naman talaga ako totally magaling sa math. Napagahan na ba guys? Kaso, Pero ang yung hirap natuto para sa akin. Hindi try ko rin. Kaya yung ina-apply ko dati yung yung recitation, di ba, yung may sign ako, Oo. doon ko yung nakuha sa mga teacher ko na dapat laging may sign si sir para mataas yung marka. Ang minsan ay ganyan akong mag-compute, mag-aral, kaya yung mga natutunan ko doon, yung mga technique nila na-apply ko sa English. Since kayo yung mga dati kong unang naturo. Since ganun pa rin ako. Maliban lang dun sa ugali. Yun. Medyo mabait na. Mga ed na talaga. So, ganda talaga. So, for the question number 3, please share to us your significant experiences as a teacher. As i-continue ko yung sinabi ko. As teacher, yung pinaka-experience ko talaga is yung makita ko yung mga estudyante kong natututo. Kahit kahit nasa ibang grade na sila, lumalapit sila sa akin. Sir, salamat kasi tinuruan nyo kaming ng math. So, naging favorite na din naman sa inyo. Hindi na sila nahihirapan. So, yun yung isa sa mga significant experience ko na may natututo, hindi lang sa subject ko, siyempre, pati sa pag-uugali. Minsan nyo nagkasya, salamat kasi nadisiplina mo kami. Hindi unlike nung mga na, yun, nakapag-asawa ng maaga. So, yun din yung isa sa heartbroken sa akin pag nalaman ko yung mga dati kong estudyante na may mga baby. Lagi ko naman nare-remind sa inyo, diba dati lalo sa mga klase ko na tinignan mo natin, wag na muna mag-GF, BF, just enjoy your youth. Na minsan, susunod din. Pero dun sa mga hindi ko masyadong na advisor, hindi nagdaan sa akin as advisor, diba? Hindi na ko na ang loob na, ganun lang nangyari. Pero di ko, kahit ganun pa rin, siguro, thankful kasi binigyan sila ng blessing. At least nagko-continue pa rin sila sa pag-study. And, pag nakakasalubong ako, ayun, nagbibigay respect. Yun yung pinaka-important. Ano sa akin bilang teacher. Kasi sabi nga, teacher is the second parent ng mga estudyante. So, since then sa hanggang ngayon, pinapayaba ko talaga, o minamahal ko yung mga estudyante. Bilang mga anak, kaibigan, kaya masabi ko diba sa inyo rin sa akin, sa inyong tatlo, daw sa akin, di ako nagbago sa Diyos. Barkada pa nang Ano to? There is a question number 4 naman po. What challenges did you face in your teaching profession? How did you overcome that challenges? Unang-una, pinaka-challenge ka na is yung maturuan ko yung mga bata zero visibility. Ibig sabihin, grade 5 na sila pero yung knowledge nila is back to zero. Yan, katulad ng kami, reading sa Canumeracetes. May mga estudyante kung ang mathematical incline nila is pang grade 1 or kinder. O grade 5 na yun, kaya ang hirap yung turuan na yung nila is intellectual capacity sa mathematics na alam nila sa math is pang grade 1, grade 2, grade 3. Minsan nga, binibiro ka anong gusto nyong turo ko sa inyo, colors na lang. Okay, so, kulayan yung malaki ng green, tapos pula naman yung maliit. So, ang hirap yan. Kasi alam niyo naman dito sa amin, lalo na sa kasi bagong curriculum na kami. Yung mga subjects, yung mga subject na encounter ko nung high school, may tuturo ko ngayon dito sa grade 5. Which is dapat yung topic yung pang high school. Yung dati ng BECTA, Basic Education Curriculum. Nung dumating na si Matatat, saka yung grade 12, doon. Bumababa na yung subject na dati sa meron dito sa grade 5 or dito sa K-Stage 1. Tawag kasi sa amin yung K-Stage 1, Kinder 1 to 3, tapos K-Stage 2 dito. Kaya may juniorizing na high school. Dito naman sa amin, K-Stage 1, K-Stage.
Kaya kapag mahina yung foundation ng bata, mahirap gawin pagdating sa amin. Kasi dapat dito puro practical. Kaya gusto ko laging may word. Ang hirap sa mga bata kapag hindi walang alam. Minsan bumabalik ako sa dati basic teaching or basic skills sa math. Kung kailangan pagpabilangin sila isa-isa, Adjustment pa rin. So, yun yung naging teaching style strategies para maturan yung mga serious. yung mga, lalo na sa pagbabasa, pag hindi marunong bumasa yung bata, wala, zero talaga. Kaya meron ako dito ng estudyante talagang letters lang, maski letters. Wala na, ang pala-absent. Meron ako dito ngayon, letters lang. Ang hirap. Minsan nagiging pasaway na yun lang yun. So, isa yun sa mga challenges ko. Imbis na maturuan ko, hindi nila natuturuan, hindi nila sa sarili. Motivation sa iyo. Oo. So, nangyari, nagiging pasaway na. Hindi na pasaway, distraction. Nadadala niyo yung buong klase. Minsan na, momantong na, nagagalit. Nagagalit ako ngayon. Yun. Kung na-experience natin, ibabalik yung isa. Napapalo. So, pangalawang challenge, dahil nga napagalitan ko, yung magulang na yung kalaban ko ngayon. Ganun naman talaga pag teacher. Kaya kapag teacher, kung gusto maging teacher, Patient. paano nyo ma-handle yung mga parents? Hindi lang yung teacher, yung estudyante. Pati yung mga parents dapat maano mo, ma-explain mo kung paano ka magturo. So, kasi ilang beses na rin ako na-report sa principal's office dahil nga strict na ako. Kahit nung kayo pa, kay Sir Arian pa, principal's office na rin ako. Tapos latest ngayong taon, yung mangyak-ngyak na yung magulang, sinugusto ako kasi sa room ko, umiiyak ako yung principal na pinusap sa principal. Pinaliwanagan, buti na lang yung principal namin, marunong mag-ano sa magulang. Hindi na siya umantong sa kung saang agency pa, kung kay Tulfo ba yan, Hindi naman talaga. sa division office. Tinapot pa ako na nagpapa-division office. Pero napaliwanagan din, is, sabi ko, naubos na kasi yung pasensya. Tao lang naman ako, hindi naman ako, Diyos para naubos na kasi yung pasensya. Kaya minsan nakagagawa ng hindi mo. Although mayroon dyan, alam ko naman yung batas tungkol sa child protection policy. So minsan, umaabuso na kasi yung mga bata. Yung bata nagiging distraction na kasi. Yung ginagawa ko na lang, pinalalabas ko na lang din sa room. Diyan ka na lang kamo sa room. Pag okay ka na, makinig, pumasok ka. Minsan nagdasal mo ka lang pumasok eh. Yun yung pakiramdam pa sa teacher na ng pagbalik. Pero at the end of the day, tapos kinabukasan, hinahanap ko yung bata sa hindi pumapasok si kapatid mo. Kaya may isa. So next time ako pasunod. So nag-ano pa rin yung gusto kong makita ko sa mga kahit pa paano matuto yung paunti-unti. Kahit sa pag-uugali. So yun yung isa sa mga experience ko bilang teacher. So next question, sir, is what is your opinion on the challenges our teachers face, namely impact of policy implementation upon working condition, a negative narrative regarding the performance of teachers, salaries and benefits, and low levels of motivation through a lack of systematic recognition of teacher achievement? Okay, so tungkol naman dito, so kung napansin nyo kasi kayo magiging teacher, magiging teacher. Dahil nasa DepEd kami, nasa umbrella kami ng Department of Education. Kaya kada department is nagkakaroon ng pangungumbago na sistema. For example, dito sa DepEd, so pagdating naman sa dati, yung working load namin is halos hanggang alas 5. Nung dumating si Sarah, naging hanggang alas 4 na. Umuwi na kami ng alas 4. So, tapos may mga bagay na may mga performance na hinahanap yung upper office o yung mga nasa taas na
binababa sa amin na wala naman kami masyadong naintindihan. So nagkakaroon ng trial and error pagdating sa implementation ng programs ng DepEd. So kaming mga teacher, na-challenge talaga kami tungkol kung paano gagawin, paano ganito, paano yung reports. So, na ano kami, and sobrang daming reports talaga po compared nung unang taon ko. So, yung sobrang daming reports. So, doon pa lang, sa working condition mo yun, is naano na kami ng reports. Buwan-buwan may bagong reports. Kaya hindi namin alam kung ano yung susunod, ano pa yung mga dapat gawin. Kasi nga, yung DepEd kasi is pagdating sa programs and policies, pabago-bago. Kaya kami rin, mga teacher, dapat nag-a-adapt, mabilis mag-adapt. Kaya minsan may narinig ko mga dati ng teacher na which is retireable na. Gusto talaga nilang mag-retire kasi lalo na sa computer, sa mga records, kaya on time, yung sasabihin kami may report at bukas ipasa mo. So kami, ganun kami ngayon. So, dapat multitasking. Kaya yung performance namin as a teacher, medyo bumababa. Kung tungkol lang sa report, walang problema. Medyo mahirap. Pero pagdating naman sa performance sa teacher, student, bumababa. Kasi minsan, di ko na sila natututukan. So, dahil daming words. Sa mga words. Kaya minsan, maski sabay, ayaw ko nang gumagawa ng report. Tungkol naman sa salary, compared sa other agencies, siyempre, alam niyo naman mas mataas sila. Mas mataas sila compared sa amin. So, para sa akin, okay naman yung salary. Hindi ko naman inaano. Kasi balang araw, tataas din. Pero ang tapong in between salary and yung gagastusin araw-araw, siguro, mas pagod. Siyempre, tumas ng kaun. Which is, tinatrabaho naman yun ng yung mga ibang nasa dyan. So, hindi naman, kami kasi, hindi kami, sabi nga nung ibang, kung ayaw mo sa agency, mag-resign. Siyempre, ayaw ko rin mag-resign kasi kailangan ko rin ng permanent na trabaho. So, magtsatsaga na lang kami, gagawin yung best na. Sa benefits, okay, dahil wala compared sa mas double, mas marami siyempre sa AFPs, ibang agencies compared sa amin. So, wala naman ako, kasi yun na yung policy nila, wala naman ako magiging reklamo. Pag gusto mo nun. Sa motivation, lack of systematic education, dito, halos naman nare-recognize. Ang problema lang is, kung gusto mong ma-recognize sa DepEd, ang dami mong gagawing papers, dahil state activities. Kung gusto mong parang, ang dami-daming papel kailangan. Which is, dahil nga implementation, so sunod na lang din. Kaya ako, 10 years na ako, teacher 1 pa rin ako, na dapat, siguro nasa master teacher na ako, teacher 3. Bakit ako hindi nagpaparang ko ng medyo tamad akong kumuha. Yun yung kainahan ko yung papel. Yung mag-ipon ng papel. Stress na yun. Yan. Kasi mas priority kung magturo talaga kayo sa mga Parang, hanggang na yun. So, mas nainggan nyo talaga kung magturo. Magalit mo na ako sa hindi, masaya ako sa hindi. Mas gusto kong kaharap yung mga bata kaysa kaharap ko yung papel. true. Stress. Stress talaga, stress talaga. Kaya ngayon, teacher 1 pa rin. Pero ngayon, nag-aaral ako masteral para magparang. Siguro kailangan na kasi. So, Okay, sir, sa next question is, what wisdom have you learned from the teaching profession? pagdating sa wisdom, una, being you lang. Maging ikaw lang kung ano ka. Be Huwag yourself. mong gagawin, huwag kang magsisinungaling sa harap ng mga estudyante. Kung ano lang yung alam mo, yun lang ituro. Kung may additional, mag-aral ka kung sa mga additional. Maging matyaga ka din sa pagtuturo sa mga bata. Kasi kung hindi ka maging matyaga at hindi mo sila mamahalin, pati ikaw, mawawalan ka ng gana sa pagtuturo. So, love your work. So, in the last question po, what message would you like to ask as a
Bilang mga future teachers, huwag na kayong mag-teacher. Mahirap mag-teacher. Kung decidido talaga kayong maging teacher, siguro gawin nyo na lang inspiration yung mga naging teacher nila. Kung paano sila maging, kumuha kayo ng mga tao, mga inspiration sa magiging teacher, paano ba sila magtuturo. Kasi ako ganun. Kaya nga ako naging, kasi may naging inspiration ko yung mga teacher ko. So, siyempre, yun na lang. Be you as teacher. Kasi pag nasa harapan ka ng mga bata, ikaw na yung magiging magulang nila. Leader, tingalain. So, be mindful of that. Be our role model. So, since then, di nyo ko narinig magmura. O di magmumura ako pero hindi sa harap ng mga bata. No? So, yeah. Love them as mahalin mo yung profession mo. Mahalin mo yung mga bata na parang mga anak mo at kapatid. Kasi yun na yung magiging foundation para maging hindi ka masyadong stress sa trabaho. Stress ka sa work o sa papers, pero hindi sa magiging estudyante. Kahit galit ka, hindi ka sa. So, yun lang yung magiging message sa magiging future teacher. Sir, additional questions for may mga chance bang feeling gusto mo nang mag-retire? Dahil sa stress na Sa ngayon, gusto ko lang magpahinga. Pero patay na lang. Hindi kasi ako nag-leave. Mag-leave lang ako nung paternity leave ko kami sa akin. Hindi ako sanay mag-leave. Kasi nga una mo naman, trabaho. Kasi pag nag-leave ako ba, yung mga bata. Yun yung sa ngayon. Hindi ko kasi alam pag future self ko, pag nasa 50 na, baka magbago yun. Sana hindi naman. So, thanks God kasi bigyan ako ng malusog na katawan. Lagi kong bigyan ako ng Panginoon na wisdom, understanding, faith, malakas na motivation, na maturuan ko sila lagi araw-araw. Kasi para naman sa kanila, sabi ko nga sa kanila dati, kahit naman sa inyo, matuto kayo sa hindi, may sahod ako. So, kung ano yung may turo ko, sana matutunan niyo. Kahit konti lang. Hanggat ako yung advisor niyo, sana may matuto kayo sa akin, kahit kaunti. It's up to ultimate talaga sa nakakatulog yung maayos, tapos natin yung mga classes. So, kaya nga proud ako kanina kasi Siyempre, na-mood kami. Na-mood nyo kami. Very thankful kami. thankful ako. Nakababayad ako sa dati kong estudyante na college student na hanggang makagraduate. Gusto ko nga mas proud pa ako kapag mas proud ako pag nasolicitan ko na kami bayad. Ibig sabihin, joke lang. Ibig sabihin, so kung ano yung naabot ko ngayon, sana mas sigitan pa ng mga dati kong estudyante. Doon ako magiging proud at masasabi ko siguro naging best teacher na successful ako teacher. Kahit wag na sa rank, kung hindi naman ako maging master teacher, ayaw ko maging principal. Gusto ko talaga teacher. Paka-pro. So, kung ano yung maabot ng mga estudyante ko, sana, ay yung maabot ko, mahigitan mo. Kahit di ko sila masolicitahan. So, ang matalagayan ko,